So, hi guys! So, today, ang ita-topic natin ngayon is software and testing and quality assurance. So, software testing, quality assurance, matututunan natin dito ang manual testing, automation testing, mobile application testing, and security testing. So, yan yung mga samples ng software testing na ating matatalakay ngayon. So, pag ano ba sa tingin nyo pag sinabing software testing and quality assurance? So, sa unang slide natin na to or sa topic natin na to, sa first, wala pa tayong background dito. Pero pag may background ka na ito is good. Pero ito ang i-report ko ngayon. So sana may matutunan kayo. So, next slide na tayo. So, what is software testing? So, meron ditong tatlong definition ng software testing. So, para sa akin, ang software testing is magte-testing ka ng na ginawa mo na software kung i-check mo ba to kung gumagana, ganun. So, like sa mga gadgets, ayan. So, tinetesting nila kung gumagana ba ng maayos yung phone, ganun, or nagagawa niya ba yung kanyang trabaho. Kumbaga ginawa siyang phone para gamitin sa pang-call or basics niya, pang-call, pang-text. So kung hindi siya nagagamit sa kanya mga basics like that, hindi mo siya matatawag na cellphone. Ibig sabihin, palpak siya, ganun. So kaya ginagawa ang software testing para malaman kung gumagana ba or may mga malfunctions ba before ibenta, ganun. So magbabasa tayo dito ng isang definition niya. So, testing is the process of establishing confidence that a program or system does what it's supposed to do. So, by 1973. So, tama nga, di ba? Tinetesting ang isang program or system para makitignan kung ano ba dapat ang ginagawa niya. So, ayun. So, pangalawa tayo dito, bigay pa tayo isa. So, testing is any activity aimed to evaluating an attribute or capability of a program or system and determining that it means it required results. So yun. By Hetzel na naman. So tama, ang pagte-testing or ang pag-software testing is para makita dito kung nakukuha niya ba yung mga gusto natin dun sa product na yun. So like sa mga computer games. So pag tinawag na computer games, dapat malalaro mo siya. So, pag tinesting mo pa lang siya, then hindi na mo na nalalaro ng maayos, so, ba't mo pa siya matatawag na games? Diba, ang games ginawa nga para ma-enjoy. Then, kung tinetesting mo pa lang siya, then madami ng mga palpak, di hindi mo na ma-enjoy. So, ano pang purpose ng game na yun, diba? So, yun, next. Yan. So, ano ba? What is software testing? So, ano ba ang software testing? One of the important software development phases. A software process based on well-defined software quality control and testing standards, testing methods, strategy tests, criteria, and tools. Engineer perform all types of software testing activities to perform a software test process. The last quality checking point for software is on production line. So, ayun nga. Ang sabi niya dito is ang software testing is isa siya sa mga pinaka mahalagang phase sa pag-develop ng software o sa paggawa ng isang program. Isa ito sa pinakamahalaga na ginagawa ng mga tao para malaman kung gumagana ba or quality ba yung ginawa nilang program ba. So, sabi pa dito, software testing is about testing a feature by applying test data to get result and then comparing the actual result with expected result. So, ayun nga.
'di ba, makikita nyo, pag may kunwari nito is may bagong phone, yan. So, like, may bagong iPhone 13, ganun. Hindi muna nila binebenta yan sa market. Meron silang, binibigay mo nila yan sa mga reviewer, ganun, or sa mga advertisers, yan, para pinapatesting muna nila. Then, ang mangyari naman ngayon is magiging content yun ng mga tao, na mga pinagbigyan nila or pinagsampulan nila para tignan kung ano ba yung i-check lahat ng application, lahat ng features kung gumagana ba or ano ba yung makikita nila na mali. Like dun sa nilabas nila na noon nung way back 2021 bago mag-pandemic, nilabas nila yung Samsung na slide. So ayun, pinatesting nila, din nakita nila na pag sinaslide mo pa lang ganun or fina-fold mo yung phone na yun is madali siyang naka-crack ganun. Yung bend niya hindi siya ganun ka quality. So yun yun ang parang kwan ng software testing. So next. So who does testing, sabi niya. Sino ba ang mga pwedeng mag-testing ng mga software? So, it depends on the process and the associate stakeholders of the projects. In the IT industry, large companies have a team with responsibilities to evaluate the developed software in context of given requirements. Moreover, developers also conduct testing, which is called unit tester. In most cases, the following professionals are involved in testing a system with their responsive capabilities. So, like software tester, software developer, project or lead manager, and yung end user. So, yan. Sila yung mga merong capabilities na gumawa or mag-test nung software na yon na ginawa. So, sila kasi yung may mga kakayanan or yan na talaga yung trabaho nila na mag-test ng mga software. Titignan nila kung may mga malfunctions ba or may mga bugs, like ganun. So, different companies have different designation for people who test the software on the basis of their experience and knowledge, such as software tester, software quality assurance engineer, and QA analysis, and etc. It is not possible to test the software at any time during its cycle. The next two sections state when testing should be started and when it ends during the SDLC. Yan. So, yun nga, depende talaga tayo ng company, sa company ganun. Meron silang kanya-kanyang team na pag may nirelease silang bagong software or bagong app ganun, meron talaga silang team na ang trabaho lang talaga is to test that program or software para parang hinar sila nung company na yon na to check talaga yung mga software na nilalabas kung kung meron bang kulang or merong malfunctions ganun. Sino ba naman kasi yung gustong magkaroon ng di ba, ng program or software na may mga malfunctions ganun. Lalo kung napaka-importante na ito paggagamitan. Like sa mga rockets ng NASA, ganun. Napaka-importante talaga nito na dapat talaga walang malfunction sa kanilang mga softwares. So, next. So, why testing is important? So, andito na tayo. Bakit nga ba napaka-importante ng pagte-testing? So, makita natin dito. Babasa tayo. So, software testing is really required to point out the defects and errors that were made during the development phase. So, yun. It's essential since it makes sure of the customer's reliability and their satisfaction in the application. So, yun nga. It is very important to ensure the quality of the product, delivered to the customers, help gaining their confidence. Testing is necessary in order to provide the facilities to the customers like the delivery of high-quality products of software application, which requires lower maintenance costs and hence results into more accurate yan nga. So, sabi nga dito, 'di ba?
like sa mga high products, ganun. So, di ba, pag bumili ka ng mga mamahalin o high-end na mga gadgets, so, di ba, ang in-expect mo na doon is dapat talaga wala nang hindi na palyado, ganun. Like, dapat lahat is gumagana ng smooth, di ba? Siyempre, napakamahal na nga nun. Eh, kung magkakaroon pa siya ng mga defects or mga malfunctions, eh gano'n na siya kamahal. Eh di ba parang nakakadismaya. So, napaka-importante talaga ng pagte-testing bago ilabas ito sa market. Or talagang tinetesting muna nila ng sagad to. Tinitignan nila kung ano yung mga like sa camera features, ganun. Sa mga applications, kung nagra-run talaga ng maayos, ganun. Madaming test na ginagawa. Kaya, mas magandang bumili tayo sa mga original, ganun. Kasi, talagang tinetesting na nila to, dumana sa madaming proseso para hindi masira yung company nila, ganun. Kasi may pangalan na sila, ganun. Kasi pag lumabas yung issue, ganun, na ganito pala ginagawa nila, ganun, parang may chance na bababa yung market nila or masisira sila sa mga customers nila. So, yun. So, meron tayong 7 principle of software testing. So, first is the testing shows presence of defects. So, ayan. Testing can show the defects are present but cannot prove that there are no defects. Ever after testing the application or product truly, we cannot say that the product is 100% defect free. So, ayun. Sabi dito na sa mga present na nagawa na hindi mo masusure na kahit talaga na testing na siya, hindi mo masusure na 100% na defect free na siya. Meron tinatawag tayo na warranty, ganoon, like 1 year warranty or 10 years warranty, ganun. Depende sa kung na gagamitin mo. Kasi hindi talaga maiwasan yan. So, second is the exhaustive testing is impossible. So, testing everything, including all combination of inputs and per conditions is not possible. So, instead of doing the exhaustive testing, we can risk the priorities of focus testing efforts. So, ayun. So, early testing in the software development lifecycle testing activities should start as early as possible and should be focused on defined objectives. So, ayan. So, ang ibig sabihin niya dito is, pag meron ng ginagawang software ganun, una pa lang or bago mo pa lang siya ilabas or a year ahead bago mo siya ilabas, dapat tinetesting mo na kasi hindi mo alam kung ilan pa yung pwedeng madagdag or tumagal pa yung pag-launch nyo kasi pag madami pang makikita in the future, gano'n. So, dapat ngayon pa lang, tinetesting mo na kung may mga defects ba yan or tinitignan mo na, sinisimulan mo ng hanapan ng mali, para gano'n. So, sa fourth tayo is the defect clustering. A small number of modules contains most of the defects discovered during pre-release testing or shows the most operational failures. So, ayan. So, mga defect clustering. So, pesticide paradox. If the same kinds of the tests are repeated again and again, eventually, the same set of test cases will no longer be able to find any new bugs to overcome this pesticide paradox. So, ayun. So, 6 is testing is context depending. Testing is basically context dependent. Different kinds of sites are tested differently. For example, safety critical software is tested differently from e-commerce sites. So, ayan. Madami siyang madami siyang way ng pagte-testing. So, 7 lahat to. So, ito sila. So, the last is the absence of error fallacy. So, if the system build is unable and users needs and expectation, then finding and fixing defects, sabi niya. So, dito pa lang talagang hinahanap talaga nila yung mga pwedeng maging defecto niya, ganun, like sa mga manufacturers or sa software testing, ganun. So, ito yun, madaming steps talaga. For sure, hindi lang ito yung mga
ginagawa. Depende rin sa company, ganun. Hindi lang ito yung madami pang testing na ginagawa nila, hindi lang ito. So ito is the fundamental software testing. The 5 stages of fundamental. First is the test planning and control, text, test, analysis and design, test implementation and execution, evaluating exit criteria and reporting. So, test closure activities. So, ito yung 5 stages ng fundamental. Parang ito yung parang pinaka-basics niya pagdating sa software testing. So, yun. So, next. Ito na yung fundamental test process. Ito yung flowchart niya pagdating sa pagte-test ng mga software. So, first, pupunta muna tayo sa test planning control, then papunta sa test analysis and design, then papunta siya sa test implementation and execution, then kung maayos naman or wala siyang problem, pero kung may problem, babalik siya sa test analysis and design, then babalik doon. So, pag hindi na ayos, parang i-fix niya, titignan yung mga then uulitin. So, pag successful naman, pupunta siya sa evaluating exit criteria and report. So, dito na titignan yung magsulat na sila dito ng mga reports kung ano ba yung mga nakita nila, ganun. Then, kung ayos naman, babalik sila sa design. Then, kung maayos naman, then tuloy lang. Or babalik na lang siya ulit. Dadan ulit siya sa test implementation, then babalik siya sa evaluation, exit, and criteria, and reporting. So, kung ayos naman, pwede na siya pumunta sa test closure activities. So, ayan. Yan yung fundamental 5 phases nila na pwedeng pag pumunta dito, dire-diretso lang. Then, kung hindi, pwedeng babalik siya dito sa test analysis design. Then, pag naayos na siya dito, pumunta na siya dito, mag-move na siya sa test implementation and execution. Then, kung hindi, i-repeat niya lang yung ginawa niya. Then, babalik ulit siya dito. Then, kung ayos naman na siya dito, pumunta na siya sa evaluating exit and criteria reporting, di ba? Then, kung hindi siya ayos ulit nila yung design, balik siya dito sa test analysis and design. Then, kung naayos na, babalik ulit siya dito. So, yan ang flowchart ng pagte-test nila. So, ayun. So, next tayo. So, QA, QC, and testing. So, testing, quality assurance, and quality control. So, ayun. QA mean niya is quality assurance. Then, QC is for quality control testing and testing. So, ayun. Most people get confused when it comes to pin down and differences among quality assurance and quality control. So, meron silang, nalilito sila. So, and testing, although they are interrelated and to some extent, they can be considered as same activities, but there exist distinguished points and set them apart. So, the following table lists the points that differentiate QA, QC, and testing. So dito, makakuha niya kung ano yung pagkakaiba or the different ng quality assurance and quality control. So, next slide tayo. So, ito siya. To be clear, ang quality assurance includes activities that ensure the implementation of procedures and standards of text to verification and develop software and intended requirements. So, parang sa quality assurance, makita mo dito na tinetesting nila yung kung gaano katibay yung software, ganun. Then, nakuha nila dito yung nag-focus lang sila sa pagtingin sa actual testing. So, next tayo sa quality control. It includes activities that ensure the verification of the developed software with respect and documented requirements. So,
ito, nagpo-focus naman sila dito, tinetesting naman nila kung may mga bugs or defects yung software. So, like sa mga program, kunwari, mayroong bug sa YouTube or sa isang application, minsan pag tinype mo yung password mo, ganun, is pag may bug siya, ganun, pwedeng hindi siya pumasok, ganun, or like, sa iba siya pumupunta, ganun. Tinetesting na nila yon kung may mga bugs ba. Yun ang trabaho ng quality control. So, proceed tayo sa testing. Testing, it includes activities that ensure the identification of bugs, error, defects, and software. So, focus sila sa mismo actual testing. So, ito hindi talagang, ito na yung parang software na siya, ay, ito na yung application na siya, ganun, or ready-made na siya. Then, tinitignan na lang nila yung software, kung yung software na or application, kung gumagana ba talaga siya ng sobra or kung ano pa yung kulang sa kanya, ganun. So, yun ang trabaho ng testing. So, next tayo. So, ito. So, sa software testing is meron din siyang mga standards. So, some of the other standards related to QA and testing process are mentioned below. So, ito siya. So, first is the test documentation. Second is a guide for developing system requirements specification. The third is a standard for software quality assurance plans. Next is the unit testing, a standard for software life cycle process and cycle data. So, vocabulary of terms, software testing, software component testing standard. So, sa pag-software testing talaga is madami talagang criteria or standards na hinahanap ang isang company. Or paano or bago nila i-release, madami talagang dinadaanan. Kaya mas magandang tangkilikin natin yung mga originals ganun na talagang to hindi ko na sinabi na wag kayong bumili sa hindi original ganun or sa mga hindi sikat ganun. Pero masasabi kasi talaga natin na pag sa mga high quality ka bumili, mas sure mo dito yung quality niya na matibay talaga and wala ka nang paproblemahin, gagamitin mo na lang. So, next is the types of testing. So, madami pa tayong types of testing dito. This section describes the different types of testing that may be used to software during SDLC. So, first dito is the manual testing. So, manual testing includes testing software manually without using automated tool in script. So, ayun, manual testing manually dito yung sinasabi nila na parang pinapagamit nila sa tao yata o ganun. Para titignan kung may mali ba, ganun, kung baga sa cellphone, ganun, natatouch ba siya, ganun. Pero testing lang yun. Ganun lang, parang pinapahawak na nila sa mismong tao, ganun. Then, tinitignan yung mga features niya, tinitignan kung may mga bugs, kung gumagana ba ng maayos, ganun. So, ang second naman nito is yung automation testing. So, automation testing, which also known as test automation, is when the tester reads scripts and uses another software to test the product. So, ayun na nga. So, ito na yung mga kinoconnect na nila sa mga pang-test nila, ganun. Then, tinitignan nila mismo yung script or yung mismong code ng program. Then, tinitignan nila kung ano yung mali doon or tine-check nila kung gumagana ba ng maayos, ganun. Kung gaano ba kabilis, ganun. Yun ang pagkakaiba ng manual testing tsaka sa automation testing. So, ito yung mga ginagamit na mga tools sa pagtetest ng isang software. So, the following tools can be used for automation testing. So, first is the HP Quick Test Professional, Selenium, IBM Regional Functional Tester, Silk Test, Test Complete, Testing Anywhere, WinRunner, LoadRunner, Visual Studio Test Professional, and Water, and etc. Alam, for sure, madami pang dito. Madami pang another than
ito lang siguro yung naisali, pero more pa. So, ito na yung mga testing methods nila. Testing method. There are three types of testing method, which is the first is the white box testing, which using unit testing and structural testing. Black box testing, so madami siyang kwan dito, like system testing, usability testing, and configuration testing, and many more. So pangatlo is the non-functional testing. So ang pasok dito is like stress testing, recovery testing, performance testing. So ito na siguro yung non-functional testing. Ito na yung mga talagang testing na yung gaano siya talaga katibay, ganun. Then sa black box testing dito siguro yung mga sa mga features niya. Then sa white box testing is kung yung mga design, ganun. Dito nila kinukuha yung tinetest. So tayo is the documentation. So documentation, testing of documentation involves the documentation of artifacts that should be developed before, during, and testing software. So documentation for software testing helps in estimating the testing effort required to test coverage, requirement tracking, or tracing, etc. This section describes some of the commonly used documents artifacts related to software testing, such as test plan, test scenario, test case. Dito na yung tinetake note na nila kung ano yung mga mali or may mali ba sa kung na yun. Parang tinusulat nila, kunwari, tinecheck nila yung isang bagay. Then, pag may nakita silang bugs doon or anong problema, sinusulat na nila. Tapos tawag doon is documentation. Madami pang kwan ng documentation ito, such as test plan, then test scenario, test case, traceability matrix, and many more. So, dito tayo sa skill required to be a software tester. So ito yung mga skills na kailangan meron ka kung gusto mong maging software tester. So first is dapat meron kang vertical and written communication. So second is meron kang passion. Siyempre, ba't ka papasok sa trabaho na hindi mo passion or hindi mo gusto, di ba? Or wala sa passion mo. So third is the technical skills, analytical skills. So dapat alam mong unawain or tignan kung paano ba gumagana. Siyempre, kung hindi mo naman alam kung paano gumagana yung program na yun or yung software na yun, so paano ka magiging tester, di ba? So attitude yan, parang pinaka number one yan sa lahat. Then yung productivity, isa din sa mahalaga yan, yung productivity. Kasi pag wala ka niyan, parang hindi mo masusure or unti lang yung mahanap mong defects or hindi mo siya mapapolish na talagang na gumagana siya ng sobra, ganun, like walang palya, ganun. So ito, skill required to be a software tester. So first is a good software tester should have sharp analytical skills. So yun nga, sabi ko nga kanina na dapat alam mo kung ano yung ginagawa mo, na dapat naunawaan mo kung paano gumagana yung program na yun, kasi kung hindi ka pasado bilang software tester kasi hindi mo alam kung paano siya itatama or kung ano ba yung kulang sa kanya, ganoon. So second is a good software tester have mas strong technical skills. So dapat meron kang high level of professionally tools, meron kang experience, ganoon. Bago kang maging software tester talaga dapat merong experience sa mga bagay na to. So syempre para alam mo din yung ginagawa mo, kasi kung wala kang alam sa mga to is paano ka papasok sa trabahong ito. Magiging pabigat ka lang or wala kang matutulong sa ikakabuti ng mga customers or consumers. So ito, good verbal and written skills, communication skills. So dapat talaga meron ka na ito mga to, kasi kung hindi, paano mo explain dun sa developer kung ano yung problema, like sa ibang tester, para mo mapapatunayan sa kanila na may mali doon or bakit ba nandoon yun, ganun. Dapat ma-explain mo sa kanila, so para magkaintindihan kayo.
So, madami pa dito. To be a good tester, you must have a great attitude. So, ayun nga, 'di ba? Parang dapat dito is hindi ka close-minded. Like, kung, siyempre, hindi naman lahat ng tao is alam na lahat, ganun, lahat ng bagay. So, dapat, pag sinabihan ka ng mali mo yun, na dapat, ganito yun, so, siyempre, dapat, hindi ka maging close-minded na dapat, ganun. So, dapat ganun pala, ganun. Ayusin ko to, next time, ganun. Dapat hindi ka ma-attitude na magagalit ka, ganun. Siyempre, para ayos kayo nung team nyo or yung ginagawa nyo, yung lead, yung grupo nyo, ganun. So, academic background. So, ito dapat meron kang mga certificate like BTech, BE, MCA, BSc Computers, yun, para makuha ka kagad. Ito na yung mga parang requirements na dapat. So, if you do not hold any of these degrees, then you must complete a software testing certain like ISTQB. Ito yung mga kailangan meron ka. So, para makapasok ka kung gusto mo maging isang certified tester or sa mga programs na tinitignan kung ano yung mali. Kung gusto mo ito yung trabaho mo, dapat meron ka na itong mga to or kumuha ka na ng certification mo dito para magkaroon, pwede kang maging isang certified na tester. So, ayun. Ito yung mga career options pag gusto mo maging kung nag-aaral ka pa lang, ito yung mga pwede mo maging na trabaho mo kapag graduate ka na or maghanap ka na ng trabaho. So, ito. Pwede siya maging manager or auditor, like tool engineer, test engineer, test analysis, ganun. Madami pa. So, madami ka pagpipilian kung ito yung gusto mo maging pagdating ng araw. So, ayun. So, career option for software professional, as mentioned above, from being test engineer, one can move into senior test engineer, test lead to test manager, yun. So, madami kang pwede, makita nyo dito na pag naging isa kang software professional or tester is madami kang pwedeng maging trabaho or pwede mong pagtrabahuan. Yan. Next tayo is the remuneration of software tester. So, software tester salary sa India is the average niya is RS 310,000. So, per year yun. So, siguro sa India, parang madami malaki na siguro. Hindi ko kasi alam kung ilan yung conversion nun pagdating sa peso dito sa Pinas eh. Pero, sure malaki na yun. 10 years of experience strongly influence salary for this job. The skills that increase pay for this job are most test, automation, test planning, and SQL. So, ayun. Ito na yung mga basic salary nila pag sa India ka magtatrabaho bilang isang software tester. So, malaki ang kitaan. So, ito. Sa United States naman, so $55,000 per year. So, napakalaki nun. Pag i-convert mo sa peso. Ba? Parang gusto ko tuloy maging software tester. Charot. So, ito na yung career path ng isang maging tester. So, first step is the test executor. So, second is the test designer, senior tester, then technical tester, then test manager. So, ayan na. Parang pag naging project manager ka na, yun na yung pinakamataas. Parang ikaw na yung mag-handle ng application na yun. Ganon sa team mo, then ipap test, titignan nyo na bago nyo ilabas, ganon. So, ito na yung yung daan mo. So, first, bago ka maging project manager, kailangan mo muna maging junior test engineer. Second is the test engineer. Second test engineer and team leader.
So, yun, ang process niya, parang maging isang project manager. So thank you guys. So, sana may natutunan kayo sa aking report. Then, mag-ingat kayo palagi. Then, good luck sa inyong career and sapat na inyong tatahakin. So, sana mag-successful tayong lahat at mag-ingat kayo palagi. So, bye-bye!